ng Panginoon ay makarating din po sa atin. Alam niyo po na ang salita ng Panginoon ay isinulat o ginawa ng kanyang iginawa, mga kaibigan, sa pamamagitan ng mga taong kanyang ginamit para isulat ang kanyang kalooban. Mga kaibigan, ang salita ng Panginoon ang isang paraan para mas makilala natin ang Diyos. Sa ating bansa, napakagandang manirahan dito sa ating bansa kasi dito sa Pilipinas ay nakakatuwa. Marami pong mga relihiyon, marami pong mga simbahan ang nakatayo po dito at marami pong mga simbahan po na dinadaluhan po ng iba't ibang mga kababayan po natin na ito po ay nagpapatunay lamang na tayo po ay mayroong pagkilala sa Panginoon. At ito ay nakakalugod sa ating Panginoon na tayo po ay mayroong pong puwang para kilalanin po siya. At isang paraan po para mas makilala natin ang ating Panginoon, hindi yung kilala lang po natin ang ating Panginoon, ay yung makita, mabasa po natin ang kanyang banal na kasulatan sapagkat ito po ang nagpapakilala po sa Kanya. Marami pong mga tao ngayon ang nabago ang kanilang buhay, nabago ang kanilang pananaw, at nabago ang kanilang pagkilala sa Diyos dahil kanila pong binuksan at kanila pong pinakinggan ang kanyang banal na kasulatan, mga kaibigan. So, alam ko na sa maikling panahon po na ito na inyo pong pagdaan ay isang sapat na po para atin pong talimahin at pakinggan po yung panawagan ng ating Panginoon na hanapin po natin siya at kilalanin po natin siya ng gusto at ng lubusan, mga kaibigan, sa pamamagitan ng pakikinig at pag-aaral ng kanyang banal salita. Alam niyo, pagka tayo po ay laging nakikinig at lagi pong nagbabasa, sabi ng Panginoon, mapalad po yung mga nagbabasa at nakikinig ng kanyang banal na salita. At kapag sinabi pong mapalad po tayo, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, tayo po ay mas higit pa sa taong swerte. So, nais ng Panginoon ngayon, tayo po ay pagpalain sa pamamagitan po ng ating pong pakikinig at pag-aaral ng kanyang banal na salita. Pero bago po natin ituloy ang ating pag-aaral, mga kaibigan, gusto ko pong nahandugan kayo ng isang awitin na ang mensahe po dito ay pinapaalam sa atin na mayroong palang Diyos na nagmamahal po sa atin. Gusto ko pong awitin po sa inyo ito at actually ito po ay available po sa ating pong kilalang platform YouTube. So, sana po ay damhin po ninyo ang mensahe ng awitin na ito. May nagmamahal sa'yo, alam ba? Lagi kasama, siya'y nagbabantay sa'yo saan ka man pumunta. Alam mo ba, si Jesus na Panginoon ay tunay mong kaibigan, tunay na kasama mo dahil namahal ka sa Kanya. May tumutulong sa'yo, alam mo ba, sa iyong problema. May tumutulong sa'yo hanggang malutas mo. Alam mo ba, si
Jesus na Panginoon, ang tunay mong kaibigan, tunay na kasama mo, dahil nagmahal ka sa Kanya. Si Jesus na Panginoon, ang tunay mong kaibigan, tunay na kasama mo, dahil nagmahal ka sa Kanya. Dahil nagmahal ka sa Kanya. Nais ng Panginoon na malaman po ninyo na mahal tayo ng Diyos. Ang sabi niya si John 3:16, dito po niya isinulat po ang pangakong ito. Isinulat niya po sa talatang ito upang sa panahon, mga kaibigan, na para bang nag-iisa po tayo, sa panahon na para bang iniwan po tayo ng ating pong mga mahal sa buhay, yung mga pinakamamahal po natin, o hindi po tayo pinapansin, o hindi tayo pinapahalagahan ng mga taong pinapahalagahan natin. Gusto ng Panginoon, kaibigan, na ipaalala sa iyo, hindi ito ang wakas ng isang ito yung hindi ito yung end of the world. Kung gusto sabihin sa inyo ng Panginoon na tignan mo siya, alalahanin mo siya, kasi sabi niya mahal na mahal ka niya. So John 3:16, sabi niya, mga kaibigan, ganito niya ipinakita ang pagmamahal niya. Hindi niya lang po sinabi, kundi kanya po pinatunayan. Sapagkat ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin na nandito sa libutan, na kanyang ibinigay ang magandang gabi po. Ayan. Kanyang ibinigay ang kanyang buktong na anak upang kung sino man ang maniwala sa kanya ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, napakaganda po ng pangako ng sinabi ng ating Panginoon, di po ba mga kaibigan? Pero ang nakakalungkot mga kapatid ay hindi po ito napapansin natin, sapagkat yung ating pong mga puso at isipan ay natatabunan po ng mga bagay o ng mga tao na hindi naman po tayo binibigyan ng pagpapahalaga. Alam niyo mga kaibigan, ito ang maganda. Kapag ang Panginoon ang inuna po natin, hindi po tayo mabibigo. Yan. Kung kayo po ay laging bigo, para po hindi kayo makaramdam, para hindi po ninyo maranasan ng kabiguan, unahin po ninyong mahalin ang ating Panginoon. At sigurado po tayo, mga kaibigan, hindi tayo mabibigo. Bakit? Kasi siya yung unang nagmahal po sa atin. At gusto ng Panginoon na maranasan po ninyo kung paano magmahal ang ating Panginoon. Ito po ay matagal niya na pong ipinapanawagan sa atin. At nakakalungkot lang, mga kaibigan, ang Panginoon po, nung kanyang iparanas, ipakita kung gaano niya tayo mamahal, ay wala po tayong panahon para ipasuklian ang kanyang pagmamahal. Wala po tayong time, no? Wala tayong time para magsimba. Wala tayong time para tayo po ay magbasa ng Biblia. Wala tayong time para umattend sa mga meeting na kung saan ang Panginoon ang pinag-uusapan. Mga kaibigan, bagaman masakit ito para sa ating Panginoon, ang nakakatuwa dito mga kaibigan, hindi na marunong ang Panginoon mag-hate sa atin, kundi patuloy niya tayo minamahal at umaasa po siya na isang araw, yun po ang maganda sa Panginoon, kapag siya minamahal, mga kaibigan, gusto mong sabihin sa inyo na kapag siya, kahit na siya hindi po natin pinapansin niya yun, naniniwala siya na darating yung time na magkakaroon po tayo ng time sa Kanya. Napakaganda po mga kaibigan, magmahal ng ating Panginoon. So, alam niyo mga kaibigan, Solid Life, kahit na nandito po tayo sa Langsanan, alam ko na
kung marinig po ninyo ito at kung sakali po na kayo po ay nawawalan na ng pag-asa, hindi pa po ito ang huli. Hindi po ito ang huling end of all. Kundi gusto kong sabihin sa inyo ng Panginoon, may pag-asa pa. Kaya po, kami po ay nakakahiya po. Ako po ay mahiyain. Talaga, likas na mahiyain. Pero dahil po sa pagmamahal ng Panginoon ay ginagawa po namin ito. Ayan, para po, ma-share din po namin sa inyo kung gaano kalaki ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Alam niyo mga kaibigan, kami rin po ay talagang hindi po talaga totoong maka-Diyos noong una. Inuuna rin namin ang aming mga sarili, pero ipinaranas ng Panginoon kung gaano kamahal ng Panginoon ang basa amin. At nung ito mga kaibigan na aming makita kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Panginoon. Alam ko, kayo rin po ay hinihintay ng Panginoon na makita po ninyo kung gaano katagal na kayong minamahal ng Panginoon. Ay sa tingin ko mga kaibigan, mas malaki pa ang magagawa po ninyo para kayo po pagdating ng araw na kayo po ay bigyan din at tawagin ng Panginoon na makibahagi sa kanyang banal na gawain na magbigay po ng pag-asa sa mga tao nawawalan ng pag-asa mga kaibigan. Kayo po ay hindi bibiguin ng ating Panginoon. Subalit mga kaibigan, bagaman tayo po ay mahal ng ating Panginoon, ay ang ating pong likas ay talagang hindi po natin may aalis po sa atin. Ano ba yung dahilan? Bakit sa kabila ng pagmamahal ng ating Panginoon na hindi po natin siya nabibigyan ng panahon? No? Sa kabila po ng napakalaking sakripisyo ng ating Panginoon ay hindi po natin siya nabibigyan ng time. Kaya, alam niyo po, normal po yan sa akin sapagkat tayo po ay nabubuhay sa sanlibutan na kung saan ay punong-puno po ng impluwensya ng maling kaisipan. Ayan. O ng kasinungalingan, mga kaibigan. So, yan po ay amin pong tatalakayin sa ibang araw. Pero mga kaibigan, ito pong ating Panginoon ay umaasa na tayo po ay magbigay ng panahon sa Kanya. So, ano ba ang dahilan? Bakit po tayo, kahit na alam natin magandang good news po, yung binabalita po sa atin na mayroong Lord na nag-ari ng Kanyang buhay para tayo po ay ganyang tubusin, ay dahil po sa sinasabi niya, ang ating pong likas ay mayroon po tayong likas. Ayan. Sa Isaiah 59 verse 2, ito pong sabi ng Panginoon, na ang ating pong mga kasamaan ang naghihiwalay sa ating Panginoon. Ang ating pong mga kasalanan ang nagtatakip ng kanyang mukha sa na dahilan upang siya hindi makarinig. So, ang ibig pong sabihin po ng ating pong banal na kasulatan sa ating mga kapatid ay hinaharangan po tayo ng mga kasalanan na mas mahal po natin. Ayan, yun po yung totoo. Meron po tayong mga bagay na mas mahal kaysa sa Diyos. At yun po ang dahilan nagiging hadlang. Kaya ang Panginoon, bagaman mahal na mahal niya tayo, hindi niya ma-express yun kasi may mas mahal po tayong iba. So marami pong mga bagay po na tayo po ay mas minamahal kaysa sa ating Panginoon. Pag mahal mo daw, ang sabi doon ay siyempre, mas binibigyan mo ng time. Ano po ba yung mga bagay na maaaring mas binibigyan po natin ng time kaysa sa ating Panginoon? Mga kaibigan, kayo na po ang makakasagot niyan. No? Kayo na po ang makakasagot niyan. Kung ano po yung mga mas binibigyan niyo po ng time. Kasi ito po ang dahilan kaya po hindi natin na-appreciate yung salita ng Diyos. Yung tayo po ay hindi natin, ipinagdadabot natin yung ating oras sa ating Panginoon. At ito po mga bagay na ito ay naging sanhi po ng ating pagsalangsang sa kanyang kalooban, mga kaibigan. So, di ba? Kapag mas gusto natin yung isang bagay, ginagawan nga natin ng paraan eh. Di ba? Kaya nga kung gusto mo, may paraan. Pero kung ayaw mo, ang dami nating dahilan. Ang dami-dami nating dahilan. Kaya kapag tayo po ay pinapaalalahan, magbasa tayo ng banal na gusto. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Ang dami nating dahilan. Busy ako, marami akong pupuntahan, marami akong lakad. Hindi ako kikita dyan. Di ba kapatid? Kaya ang tao ay gusto nila, kung paglalahanan nila yung panuntun,
yung mga type na kung meron silang kikitain, meron silang pagkakita, meron ka silang mapapakinabangan. Pero alam nyo ang sabi ng Panginoon, no? Umuunahin lamang natin ang mga bagay na ito. Ang sabi ng ating Panginoon, ang lahat ng bagay na hinahanap natin at kailangan natin ay ibibigay po niya. Ibibigay po ng Panginoon yung mga kailangan po natin. Handa pong ibigay ng Panginoon yung mga kailangan po natin kung maniniwala lamang tayo ng may magagawa ang Diyos. Ang problema po, mga kaibigan, ay mas may tiwala po tayo sa ating mga sarili. Kaya nga po nakakalimutan po natin isang mag-pray. Yan. Alam niyo, yung prayer, mga kaibigan, napakahalagang bagay niyan para mas lalo tayo mapalapit sa ating Panginoon. At sa ating pananalangin sa ating Panginoon, mas lalo nating nalalaman kung ano yung gusto niya. No? Kasi kapag nananalangin po tayo, lalo natin, isinasangguni mo yung gusto mong gawin sa ating Panginoon bago mo ito gawin. Yan po mga kaibigan, ang sikreto ng panalangin, mga kapatid. Ang nagagawa ng panalangin sa atin, mas lalo tayong dumedepende sa ating Panginoon. Kaya nga, mga kaibigan, ay huwag po natin kalibutan na manalangin sa ating Panginoon. Isangguni natin yung ating mga gawain, ang gagawin muna, bago natin gawin. Para nang sa gayon, mas basta ng Panginoon at malaman at gusto ba ng Panginoon itong gagawin ko? Hindi. Diba? So, di ba, pag mahal mo ang isang tao, tinatanong mo siya kung gusto niya ba yung ginagawa mo o yung gagawin mo? Hindi. Pero, kung wala kang pakialam, hindi mo siya papakinggan. Susundin mo yung gusto mo. So, ang ibig sabihin, no, mas mahal mo yung sarili mo kaysa doon sa sinasabihan mo na mahal mo. At nakakalungkot, mga kaibigan, sapagkat sabi natin, mahal natin ang Diyos, pero hindi naman natin siya pinakikinggan. Kung gusto ng Panginoon, mga kapit, magpaalala po sa atin, kung mahal po natin ang Diyos, di ba? Ay lagi po natin, ay sangguni po natin sa Kanya yung ating mga ginagawa. At bukod po doon, sabi nga, ay hanapin natin yung kanyang kalooban. Ano ba yung kanyang kalooban? Ang kanyang kalooban, ang sabi niya doon ay ang kanyang kautusan. Ayan. So, ano po ba yung mga utos ng Panginoon na sa tingin mo ay kailangan mong sundin para sabihin mo, para patunayan na mahal mo ang Panginoon? Yan po mga kaibigan, ay mga katanungan po na gusto ko pong iwan po sa inyo. Samantalang tayo po ay mayroon pong panahon pa dito para mag-share po ng inyong banal na kasulatan o mensahe mula sa banal na kasulatan. Pero alam niyo mga kaibigan, kahit tayo po ay makasalanan o mayroon tayong tendency na gumawa ng kasalanan o tayo po ay may kahinahan, napakabait ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi niya sa Romans 3:23 ay pinapaalala niya po sa atin na tayo pong lahat ay talagang hindi po nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya po, wala pong ligtas po sa sinabing tayo po ay talagang makasalanan sa harap ng ating Panginoon. Ibig sabihin po ay anytime po ay tayo po ay gagawa ng hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Tama, mali, mga kaibigan. Anytime po, yung isip po natin, no? Yung isip natin, ang likot-likot niya, kung ano-ano pong iniisip niya, minsan, ay nag-iisip na ng hindi maganda. So, di ba, mga kaibigan, sabi ko na hindi po tayo, likas po natin talaga yun, na makaisip ng hindi maganda o hindi nakakatuwa sa ating Panginoon. Pero, mga kaibigan, alam ng Panginoon niya na tayo po ay mahina, kaya ang sabi niya, kung tayo po ay makasalanan pa, yan ang ginawa ng ating Panginoon. Kanyang ibinigay ang kanyang buhay upang tayo po ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. So, gano'n man po. Alam niyo doon mga kaibigan, wala pong kasalanan na hindi po patatawarin ng ating Panginoon. Meron po mga kasalanan na sa tingin natin parang wala nang kapatawaran. Pero alam niyo mga kaibigan, hindi po yun galing sa Bible. No? Hindi po sinabi ng Panginoon, hindi ko patatawarin sa iyong nagawa. Mga kapatid, ang kasalanan po natin ay hanggang patawarin ng ating Panginoon kung ito po ay kaus-puso natin pong pinagsisisihan. Yan po ang good news po dyan. No? Yan po ang good news. Na tayo po ay handang patawarin ng ating Panginoon sa ating mga pagkakamali. Ang sa gayon ay maituwid po yung ating mga maling paraan ng pamumuhay. So mga kaibigan, ang nais ng Panginoon ngayon ay bigyan po natin ng puwang. Siya po ay papasukin natin sa ating buhay.
sa pamamagitan po ng ating pagbubukas ng ating puso at pagbibigay, paglalaan ng panahon para pakinggan po ang kanyang banal na panawagan, mga kaibigan, na sundin po natin yung matuwid na paraan ng pamumuhay. Kasi sa sarili po natin, mga kaibigan, hindi po natin magagawa po talagang magpakabait. Kaya nga may kanta, no? Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Hindi mo magagawa talagang bumait sa sarili mo. Pero sabi ng Panginoon, no? Sabi niya ganyan, lahat ng bagay ay magagawa po natin. Pati po yung pagpapakabait, brother. No? Pati yung pagpapakabait. Kaya pong gawin po yan sa tulong ng ating Panginoon. So, pasensya na po sandali lang po. Okay po. So mga kaibigan, gusto kong ibigay ng Panginoon po yung strength na ito, yung kalakasan po na ito, kung tayo po ay kung ating pong patutuloyin ang ating Panginoon sa ating buhay. Sabi niya sa Revelation 3 verse 20, mga kaibigan, ito po ay nanonood sa sabi ng Panginoon ay ako'y narinig ako sa labas ng pintuan at kumakatok at kung sino man ang duminig ng aking tinig at ako'y papasukin, ako'y papasok sa kanya at ako'y hahapong kasama niya sa ikasalo ko. Mga kaibigan, ang ibig sabihin po ng banal na kasulatan po na ito, ang ating Panginoon ay ready pong pumasok sa ating buhay. Kung sa po ay ating patutuloyin at papapasukin at maging siya po ay hayaan natin maging bahagi po ng ating buhay, mga kaibigan. So nakakalungkot lang, mga kaibigan, na sa kabila po ng panawagan ng ating Panginoon ay patuloy po na nai-ignore po yung kanyang banal na panawagan. Pero ako'y naniniwala po, no, na sa mensahe po ito, pagaman may po yung aming pong time para mag-share po dito, ay alam po ang banal na Espiritu ang patuloy pong kakatok po sa inyong banal na mga puso upang ang ating Panginoon ay ating pong maging bahagi sa ating pong mga gagawin o ginagawa. At nang sa gayon, ay makaranas din po tayo yung kaligayahan na hindi po binabayaran. Yung kaligayahan po na hindi binibili. Yung kaligayahan po na hindi po pansamantala lang. Kasi hindi po natin ito makakamtan kung hindi po natin hihingi sa ating Panginoon at kung hindi po natin pahintulutan na iparanas ng Panginoon ito sa ating buhay. So sana po itong maikling mensaheng ito ay nagbigay po sa inyo ng pag-asa na mayroong Panginoon na naghihintay po sa atin at handa po tayong tanggapin kahit na tayo po ay hindi po karapat-dapat umarap sa Kanya. At tayo po ay mayroon pong maling nagagawa, pero ang Panginoon patuloy po niya tayo hinahantay para tayo po ay maging bahagi ng Kanyang buhay. Mga kaibigan, bago magtapos, ay gusto ko i-share po sa inyo isang napakagandang mensahe po ng awit. Sana ay mga kaibigan, magkaroon po din sa inyo ng mag-iwan po sa inyo ng magandang mag-inspirasyon, lalo sa ating mga kaibigan na bumabiyahe, no? Yung mga ating mga grab drivers, at yung ating pong mga chuper dyan, mga nagbabiyahe. Ingatan po kayo ng Panginoon. At aking pong awitin ang isang awitin na nagbigay po ng pag-asa rin po sa inyong lingkod nung ako po ay naliligaw pa ng landas sa buhay. Napag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan nang patutunguhan, may dahilan bakit hindi mo ito alam.
Ano kaya ang iyong gagawin? Pagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, kay ibigay mong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanyang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, hanapin ang katotohanan. Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanyang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon gawin mo na. Lumapit sa Kanya, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanyang buhay mo. Purihin ng Diyos sa mga taong nakarinig po ng mensahe nito. Pagpalain po kayo. Nais ko pong ipag-pray po kayong lahat, mga kaibigan. Salamat Panginoon sa sandaling ito na inyong ipinahintulot upang kami ay magkaroon ng pagkakataon na ibahagi po ang inyong pong banal na salita. Pagpalain niyo po ang mga nakarinig po ng inyong mensahe ngayong gabing ito. Ang lugar din na ito, Panginoon, ay i-bless po ninyo. Sana po ay patuloy pong ilayo ito sa mga taong may masasamang mga kalooban, Panginoon. At patuloy pong pagpalain po ang kanila pong mga hanap buhay, lalong-lalo na po yung mga naghahanap buhay po na mga kaibigan, mga grab drivers, mga angkas drivers, yung pong mga joyride, moving, lahat po sila pangalingaran nyo sa daan. Ganoon din po ang mga taxi drivers, mga kaibigan, Panginoon, mga kaibigan po namin. Sila i-bless po ninyo at pagpalain niyo po ang kanilang puso, bigyan niyo po sila ng kapayapaan. At nawa, Panginoon, ay maranasan po nila ang kaligayahan na inyo pong ipagkakaloob sapagkat kayo, Panginoon, ay totoong
tumutupad sa inyong mga pangako. At nais ko po, Panginoon, na maging bahagi po nila kayo. Kaya maging bahagi po sila o kayo sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat sa panahon, Panginoon, na inyong pinagkaloob din. Sa gayon, kami po ay patuloy na makapagbahagi po o makapag-share po ng inyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa blessing po na patuloy na nakakamtan po ng bawat sa amin. Ganun din po ang buhay na patuloy po namin tinatanggap ang kalusugan na mayroon din po, Panginoon, kami. Ngunit, Panginoon, ikamutin po nawa ninyo ang mga nandito ngayon, nakasama namin na nagpipray, nasaan man po sila, kung mayroon silang mga karamdaman, Panginoon, ay maranasan po nila ang kagalingan sa pamamagitan po ng inyo pong mapagpalang kamay. Salamat, Panginoon, sa pakikinig po ninyo sa amin pong panalangin sa gabi ito. Pagpalain po, Panginoon, ang bawat isa sa pangalan ng Jesus. Amen.